Mayroong mga anak na nakakaranas ng pambubugbog sa kanilang mga magulang. Ikaw, swerte ka ba sa iyong nanay at tatay? Naranasan mo na ba na mapagbuhatan kanila ng kamay? Kung ganon, ay tunghayan mo ang storyang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Lumaki si Albert na ang kanyang ama lamang ang kanyang kasama sa buhay. May iba na kasing pamilya ang kanyang nanay dahil matagal na sila nitong iniwan. Lasinggero ang kanyang ama na si Mang Aurelio at madalas siya nitong mapagbuhatan ng kamay. Tay, uminom po muna kayo ng tubig. Lasing na po kayo. Nag-aalalang sabi ni Albert. Ngunit sa kabila ng pagmamagandang loob ng binata ay nagawa pang magalit sa kanya ng kanyang tatay. Umalis ka nga sa harapan ko. Wala kang kwentang bata ka. Kung gusto mo akong matulungan, ay ipaglatag mo na lang ako ng higaan. Pasigaw na sagot ni Mang Aurelio, sabay sinapok pa nito ang binata. Napaiyak na lamang si Albert nang dahil sa pagmamalupit sa kanya ng kanyang ama. Wala naman siyang maisip na dahilan para magalit ito sa kanya. Mataas naman ang kanyang mga grado at palagi naman siyang nangunguna sa kanilang klase. Pero kahit na ganoon ay hindi nawawala ang paggalang ng binata sa kanyang tatay dahil kahit papaano naman ay ito pa rin ang nagpapaaral sa kanya. Pero hindi pa rin sumasapat ang kinikita ni Mang Aurelio upang maibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang anak. Nang dahil doon ay maagang nagtrabaho si Albert at pinagsasabay niya ito sa kanyang pag-aaral. Pangarap niya talaga na makapagtapos para naman mabigyan niya ng magandang hanap buhay si Mang Aurelio. Palaging hating gabi kung umuwi si Albert sa kanilang bahay, kaya madalas niyang maabutan na umiinom ng alak ang kanyang tatay. Hindi siya nakakaligtas sa mga pananakit nito at palaging siya na lamang ang pinag-iinitan. Alam mo, ikaw bata ka, malas ka talaga sa buhay ko. Ayaw na ayaw kong makikita ang pagmumukha mo dahil umiinit talaga ang dugo ko sa'yo. Pasigaw na sabi ni Mang Aurelio. Gamit ang boteng pinag-inuman ng matanda ay ito ang ginamit niya para paluin ang binata. Nagmamakaawa talaga si Albert na itigil na ang ginagawa ng kanyang tatay. Tay, tama na po. Matulog na po kayo. Pakiusap, tay. Huwag niyo na po akong saktan. Umiiyak na sabi ng binata. Tumigil na lamang ito sa pananakit sa kanya nang mawala na ito ng malay. Napapailing na lamang si Albert habang pinupunas ang kanyang mga luha. Kumuha ito ng yelo sa kanilang ref upang idampi sa kanyang mga pasa. Halos mapuno na kasi ng sugat ang kanyang mga braso at pati na rin ang kanyang katawan. Nay, bakit po ba kasi ganito si tatay? Ito po ba ang dahilan kung bakit niyo po siya iniwan? Umiiyak na tanong ni Albert sa kanyang sarili. Kahit saang lugar ay hindi nakakaligtas ang binata sa mga masasakit na kanyang nararanasan. Palagi siyang tinutukso ng kanyang mga klase nang dahil sa palagi niyang pagsusuot ng jacket. Ayan na naman si Albert oh. Kahit mainit ang panahon ay nakasuot pa rin ng jacket. Nakakatawa ka talaga, Albert. Ano bang pumapasok sa isipan mo at palagi kang balot na balot? Natatawang sabi ni Daniel. Hindi na lamang ito pinakinggan ng binata na para bang hindi nito narinig ang sinabi ng kanyang mga kaklase. Ang hindi kasi alam ng mga ito ay itinatago ng binata ang kanyang mga sugat at mga pasa. Pero hindi pa nakontento si Daniel at ipinagpatuloy nito ang pagmamagaling sa iba pa nilang mga kaklase. Hinablot nito ang jacket ng binata kaya nakaramdam ng sakit si Albert. Aray ko, Daniel, huwag mo nga akong hawakan. Ano ba problema mo sa akin? Wala naman akong ginagawang masama. Depensa ni Albert sa kanyang sarili. Nang dahil doon ay nagtawanan ang iba pang mga estudyante. Napang-arte mo naman, Albert. Hinawakan ko lang ang jacket mo. Nasaktan ka kaagad. Ganyan ka ba talaga kalambot? Hindi ka tunay na lalaki? Natatawang sabi ni Daniel. Mas lalo pang nagtawanan ng mga tao nakapalibot sa kanya. Tumakbo na lamang siya papalayo upang matigil na ang mga panunukso sa kanya. Lumipas sa maghapon ay maagang nakauwi si Albert sa kanilang bahay dahil ngayong araw ay wala siyang trabaho. Naabutan niya si Mang Aurelio na hindi pa nakakainom ng alak. Anak, pasensya ka na ha sa nagawa ko sa iyo kagabi. Ito nga pala ang pera at ipandagdag mo yan sa iyong pag-aaral. Patawarin mo ako kung masama akong tatay. Mahinahong sabi ni Mang Aurelio.
Hindi na talaga malaman ni Albert kung ano ba talagang meron sa pag-uugali ng kanyang ama. Kung minsan ay mabait ito, ngunit madalas sa tuwing nakakainom ng alak ay palagi siya nitong sinasaktan at sinisigawan. Maraming salamat po, Tay. Magalang na sagot ng binata. Walang ginawa si Albert kundi ang mag-aral. Habang nagre-review siya ng kanilang mga pinag-aralan ay muli siyang nakaramdam ng kaba. Paano naman kasi ay muli nitong nakita si Mang Aurelio na may hawak na isang bote ng alak? Kinakabahan na talaga siya sa mga pwedeng mangyari dahil baka muli siya nitong mapagbuhatan ng kamay. Pero tama nga si Albert. Noong malasing si Mang Aurelio ay galit na naman ito sa kanya sa hindi niya maisip na dahilan. Albert, bakit hindi ka pa matulog? Papasok na lang ako dito sa loob ng bahay tapos makikita ko pa ang mukha mo. Gusto mo ata talagang sirain ang araw ko. Galit na sabi ni Mang Aurelio. Tay, hindi ko na po talaga malaman kung bakit po sobrang init ang dugo niyo sa akin. Pero sa tuwing hindi naman po kayo nakakainom, ay ramdam ko naman po ang inyong pagmamahal. Kinakabang sagot ni Albert. Aba, sasagot ka pang bata ka? Palamunin ka na nga, nagagawa mo pa magreklamo. Hindi kita mahal, kaya huwag ka nang magpakita sa akin. Malas ka sa buhay ko. Galit na sabi ng matanda. Kung anong bagay ang madampot ni Mang Aurelio ay ito na lamang ang humahampas sa katawan ni Albert. Nang dahil doon ay nagmamadali na lamang itong pumasok sa kanyang kwarto upang makaiwas sa mga pananakit ng kanyang tatay. O Diyos ko, tulungan niyo po ako. Pati na rin po si tatay. Hindi ko po talaga alam kung bakit ganito na lamang po kainit ang dugo niya sa akin sa tuwing nakakainom po siya ng alak. Lumuluhang panalangin ng binata. Pero para kay Albert ay dapat niyang tatagan ang kanyang sarili. Sa kaunting oras at panahon na lamang kasi ay makakatapos na siya sa kanyang pag-aaral. Isang araw ay nakita siya ni Daniel at kasama ng binata ang iba nilang mga klase. Napapakamot na lamang talaga si Daniel dahil muli nitong nakita na nakasuot ng jacket si Albert. Oh, andyan na naman si Boy Jacket. Alam mo, kahit hindi ako dapat mainis sa'yo, ay naiinis talaga ako sa tuwing nakikita kita. Para ba akong nasisiraan ng ulo, kaiisip, kung bakit ka palaging nakasuot ng jacket? Natatawang sabi ni Daniel. Nang dahil doon ay pinagtawanan siya ng iba pa nilang mga klase. Hindi na nakatiis si Albert at balak na niyang aminin ang dahilan kung bakit palagi niya itong isinusuot. Nagulat na lamang sila nang marinig nila na huhubarin na ito ng binata. Gusto niyo ba talaga malaman kung bakit ako palagi nakasuot ng jacket? O sige, pagbibigyan ko kayo kung yan talaga ang gusto niyo. Malungkot na sagot ng binata. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Daniel nang makita nito ang maraming sugat at pasa sa katawan ng kanyang kaklase. Mas lalong dumami ang tanong niya sa kanyang sarili kung bakit may ganitong mga sugat ang binata. At ano naman ang nangyari sa'yo? Bakit? Sobrang dami mong mga pasa at sugat? Nanginginig na tanong ni Daniel. Pati na rin ang iba nilang mga klase ay agad nakaramdam ng awa sa binata. Binubugbog ako ng tatay ko. Halos gabi-gabi niya ako sinasaktan at wala akong ibang tagapagtanggol dahil may ibang pamilya ang aking ina. Ano? Okay ka na ba, Daniel? Masaya ka na ba na pinagtatawanan mo ako? Seryosong sabi ni Albert. Bigla na lamang nakaramdam ng pagsisisi si Daniel nang dahil sa kanyang mga nagawa. Hindi nito akalain na may mabigat palang pinagdadaanan ng binata. Ganun ba? Hindi ko naman alam ang tungkol sa bagay na yan. Natatawa lang naman talaga ako dahil palagi kang nakasuot ng jacket. Pero ngayong alam ko na, sana patawarin mo ako sa aking mga nasabi. Pati na rin sa aking mga nagawa. Nakayokong sagot ni Daniel. Humingi sila ng patawad kay Albert at nangako na hindi na nila ulit ito tutuksuhin. Simula noon ay naging mabait na ang mga ito sa kanya. Hindi na nila pinapansin ang palagi niyang pagsusuot ng jacket. Hindi na sila natatawa sa tuwing nakikita nila si Albert. Naaawa na sila sa tuwing nakikita nila ang binata. Nang dahil doon ay mas lalong ginanahan si Albert sa kanyang pag-aaral. Wala siyang balak na sumuko sa kanyang buhay at gusto niya talagang magbago ang turing sa kanya ng kanyang tatay. Kahit na binubugbog at sinasaktan siya nito ay ito pa rin ang kanyang ama. Wala na siyang ibang malalapitan kundi si Mang Aurelio lamang.
Lumipas ang isang taon ay graduation na ng binata, ngunit hindi man lang umattend ang kanyang ama. Mas inuna pa nito ang pag-inom ng alak kaysa sa isang masayang mangyayari sa kanyang buhay. Nakaramdam ng pagkadismaya si Albert na para bang pakiramdam niya sa kanyang sarili ay wala talagang pakialam si Mang Aurelio sa kanya. Ngunit kinabukasan, nang bumalik na sa katinoan ng kanyang tatay, ay binigyan siya nito ng bagong relo at ito daw ang kanyang regalo. Pero manhid na si Albert at balak na niyang iwan ang kanyang tatay. Nang makahanap siya ng trabaho ay hindi na siya bumalik sa kanilang bahay. Lumipas ang isang taon ay mabilis na napagtagumpayan ni Albert ang kanyang sarili. Mabilis ang naging pagyaman nito nang dahil sa kanyang pakikisama. Matagal na niyang naikwento sa kanyang mga katrabaho ang tungkol sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Albert, wala ka ba talagang balak na bisitahin ang tatay mo? Tanong ni Rochelle. Mahal ko ang tatay ko at babalik pa rin ako sa amin. Siguro nga ay ngayon ang tamang panahon dahil may mapapatunayan na ako sa kanya. Hindi naman sa pagmamayabang pero mayaman na siguro ako. Nakangiting sagot ang binata. Nang dahil doon ay napagdesisyonan ni Albert na muling bumalik sa kanilang bahay. Nakita niya doon si Mang Aurelio na kumakain mag-isa. Ngunit ang akala niyang magandang pakikipagkita ay makakarinig pa rin pala siya ng masasakit na salita. Oh, anong ginagawa mo dito? Bakit umuwi ka pa? Hindi naman kita kailangan. Seryosong sabi ng kanyang tatay. Patawarin niyo po ako, tay, kung hindi po ako umuwi ng isang taon. Gusto ko lang po kasing patunayan sa inyo na magtatagumpay po ako. Ipapaayos ko po itong ating bahay at meron pong padating na bagong jeep para magkaroon po kayo ng magandang hanap buhay. Magalang na sagot ni Albert. Nakita ni Mang Aurelio na suot pa rin ng kanyang anak ang ibinigay niyang relo dito noong makagraduate ito sa college. Pero sadyang matigas ang kanyang puso at ibinaling niya sa ibang isipin ang kanyang sarili. Hindi ko talaga kailangan ng tulong mo. Sobrang yabang mong bata ka. Ang akala mo porket mayaman ka na ay hindi ko na kayang buhayin ng sarili ko. Mas lalo pa ako nainis nang muli kang magpakita. Galit na sagot ni Mang Aurelio. Napaiyak na lamang si Albert nang dahil sa ugali ng kanyang ama. Hindi na kasi niya maisip kung bakit ganito ba ang turing nito sa kanya. Muli itong umalis sa kanilang bahay upang pumunta sa kanyang dating mga kaibigan. Sobrang bigat na talaga ng kanyang pakiramdam. Umasa kasi talaga siya na matatanggap na siya ng kanyang ama. Kinabukasan nagising na lamang si Mang Aurelio at naaalala nito na dumating ang binata sa kanilang bahay. Nakaramdam ito ng pangungulila kay Albert dahil gusto naman talaga niya na makasama ang kanyang anak. Nakita niya sa tapat ng kanilang bahay ang isang bagong jeep na bigay sa kanya ni Albert. Hinahanap niya ang kanyang anak at may nakapagsabi naman sa kanya na naroon ito sa kanyang kaibigan. Anak, tara sa bahay at umuwi ka na muna sa atin. Mahinahong sabi ni Mang Aurelio. Pumayag naman si Albert dahil ayaw niyang magkaroon doon ng pagtatalo. Nang makauwi sila sa kanilang bahay ay doon naglabas ng sama ng loob ang binata. Tay, bakit pa kasi ang tapang-tapang niyo sa akin? Inom pa kayo ng inom ng alak? Hindi ko na talaga malaman kung bakit mainit lagi ang dugo niyo sa akin. Umiiyak na tanong ni Albert. Napaluha na lamang si Mang Aurelio dahil alam niya na sobrang swerte niya sa binata. Balak na nitong aminin ang katotohanan na hindi niya talaga ito tunay na anak. Albert, anak ko, huwag ka sanang mabibigla. Hindi talaga ako ang tunay mong ama, pero tinanggap kita kahit alam kong hindi ko kaya. Lumuluhang sagot ni Mang Aurelio. At sino naman po ang tunay kong tatay? Gulat na tanong ng binata. Alam mo naman na may ibang pamilya na ang nanay mo. Noong magkasama pa kaming dalawa ay nalaman kong nabuntis siya ng iba at wala siyang pakialam sa'yo. Iniwan ka niya sa akin. Pinilit kong tanggapin ka at palaki ng maayos kahit na mahirap. Masakit sa akin na palagi kong makita ang anak ng asawa ko sa iba. Ang akala ko ay madali lang kitang matatanggap pero mahirap pala. Umiiyak na paliwanag ni Mang Aurelio. Ito pala ang dahilan kung bakit palaging galit sa kanyang tatay sa tuwing nakakainom ito ng alak. Sa tuwing matino naman ito ay ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ng isang ama.
Sobrang hirap pala ng pinagdaraanan ni Mang Aurelio. Sobrang lungkot pala ng buhay nito. Sa loob ng mahabang panahon ay tiniis ang hirap at sakit na makita ang isang bata na hindi niya naman talaga anak na nagbibigay sa kanya ng matinding pagdurusa. Malinaw na po ang lahat. Kung ganun, ay dapat po pala ako magpasalamat. Naiintindihan ko na po kung ano ang inyong pinagdadaanan. Kaya po pala lumalabas lang ang init ng ulo nyo sa akin sa tuwing umiinom po kayo ng alak. Malungkot na sagot ni Albert. Simula noon ay nangako si Mang Aurelio na babaguhin na niya ang kanyang sarili. Humingi ito ng kapatawaran kay Albert pero humingi rin naman ng patawad ang binata. Simula noon ay hindi na nakakatanggap ng pananakit ang binata mula sa kanyang kinilalang tatay. Naisip ni Albert na ang lahat pala ng tao ay mayroong pinagdadaanan. Masaya siya sa kanyang sarili dahil kahit na isang beses naman ay hindi niya nagawang husgahan ng kanyang ama. Tay, hindi man po kayo ang tunay kong tatay pero magpapatuloy po ako para maibigay sa inyo ang isang maginhawang buhay. Nakangiting sabi ni Albert. Hindi man ikaw ang tunay kong anak pero mahal kita. Patawarin mo ako sa aking mga nagawa. Hayaan mo at babawi ako sa iyo sa aking mga pagkukulang. Nakangiting sagot ni Mang Aurelio. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay nagyakap ang dalawa. Simula noon ay palagi na lamang silang magkasundo at tinutulungan ang bawat isa. Marami talaga ang mga pangyayari sa ating buhay. May mga tao talaga na magagawang sakta ng ating damdamin pero hindi natin alam na meron din pala silang mabibigat na pinagdadaanan. Walang tao ang pwedeng manghusga. Lahat tayo ay makasalanan. Maraming dahilan at maraming paraan pero ang pinakamahalaga ay nagkakaintindihan. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang istorya, may kanya-kanyang problema na nire-resolba. Magpatuloy ka lang sa iyong buhay dahil hindi palaging malungkot. Tandaan mo na ngayon ka pa ba susuko sa kabila ng libo-libong problema na iyong nasolusyonan? Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment po sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.